Kahops, akala na ng marami tapos na ang serye. Isang panalo na lang sana at kampyon na ang Barangay Ginebra. Ngunit sa isang gabi na puno ng drama, matinding depensa, at hindi kapani-pani walang opensa, binuhay ng TNT tropang 5G ang kanilang tsansa sa kampyonato. At ang mas masakit para sa Ginebra, nasayang ang isa na namang makasaysayang laro ni Justin Brownlee. Ano nga ba ang nangyari? Bakit hindi sapat ang kanyang napakalaking performance? At ano ang matinding mensahe ni na Brownlee at Chris McCullough bago ang do-or-die Game 7? Alamin natin. Sa kabila ng pagkawala ng ilang mahahalagang manlalaro dahil sa injury, hindi nagpatinag ang TNT tropang 5G. Marami ang nag-isip na malaking lamang na ito para sa Ginebra dahil wala sina Calvin Aftana at iba pang key players ng TNT. Pero may isang tao na tumangging sumuko. At siya ay walang iba kundi si Chris McCullough. Mula umpisa hanggang dulo ng laban, tila walang makapigil sa TNT import. Nagpakawala siya ng mga mahihirap na tira, umatake sa loob, at nagpakita ng napakalakas na determinasyon. Nagtapos siya ng isang napakalupit na performance na may 53 puntos at 22 rebounds, isa sa pinakamagandang laro ng isang import sa kasaysayan ng PBA Finals. At nang dumating ang pinakamahalagang sandali ng laban, hindi siya kinabahan. Ipinasok niya ang isang napakalaking 4-point shot na tuluyang nagbigay ng momentum sa TNT at nagpahirap sa pagbabalik ng Ginebra. Ayon kay McCullough, alam niyang wala nang bukas kapag natalo sila. Kaya ginawa niya ang lahat para mabuhay ang kanilang kampanya. Ngunit sa kabilang panig, hindi rin nagpahuli si Justin Brownlee. Sa katunayan, isa na naman itong makasaysayang laro para sa Ginebra import. Muli siyang nagtala ng mahigit 50 puntos at nagpakita ng all-around performance na halos mag-isa niyang binuhat ang kanyang koponan. Lahat ng pwedeng gawin ng isang leader ay ginawa ni Brownlee. Umatake siya sa opensa, lumaban sa depensa, nagbigay ng enerhiya sa buong koponan. Pero sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi pa rin sapat upang maisara ang serye. Dito nanghihinayang ang maraming Ginebra fans. Dahil kung may isang manlalaro na nag-iwan ng lahat sa loob ng court, walang duda na si Justin Brownlee iyon. Isa sa pinakamalaking usapin pagkatapos ng laban ay ang kakulangan ng ambag mula sa ilang local players ng Ginebra. Habang tuloy-tuloy ang pagbuhat ni Brownlee, nahirapan namang makahanap ng konsistenteng suporta ang kanilang import. May mga pagkakataon na kailangan niya ng katuwang sa opensa ngunit hindi ito dumating sa mga pinakamahalagang sandali. Maraming fans ang nadismaya dahil pakiramdam nila ay sobrang bigat ng responsibilidad na napunta kay Brownlee. Kapag umabot sa ganitong antas ng finals, hindi sapat ang isang superstar lang. Kailangan ng buong koponan. At ito ang hamon ng Ginebra habang papasok sila sa pinakamahalagang laro ng kanilang season. Ngayon, tabla na ang serye. Isang laro, isang panalo, isang kampyonato, wala nang susunod na pagkakataon. Wala nang second chance. Para sa TNT, umaasa silang may pagpapatuloy ni Chris McCullough ang kanyang dominanteng laro at makarecover ang ilan sa kanilang injured players. Para naman sa Ginebra, kailangan nilang tulungan si Justin Brownlee at magbigay ng mas malaking ambag ang kanilang mga locals. Dahil kung mauulit ang nangyari sa Game 6, magiging napakahirap pigilan ng TNT na kumpletuhin ang kanilang pagbabalik. Kahops, sa tingin ninyo, sino ang may mas malaking tsansa sa Game 7? Makukumpleto ba ng TNT tropang 5G ang kanilang comeback? O makakabangon ng Barangay Ginebra at maibibigay kay Justin Brownlee ang suportang kailangan niya para maiuwi ang kampyonato? I-comment ninyo ang inyong mga prediction sa baba. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang PBA updates, breaking news, at basketball stories. Ito si RaceHoops Universe, at magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Hanggang sa muli, Kahops!